So naganap na nga po ang laban sa pagitan ng former IBF Cruiserweight Champion Jai Opetaia at Brandon Glanton. At katulad nga po sa inaasahan ng karamihan ay nakuha ni Opetaia ang panalo ng walang kahirap-hirap via lopsided unanimous decision. Sa sobrang bugbog ni Glanton ay bumukol ang noon nito. Dahil sin sa panalong ito ni Opetaia kaya naman gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang SUFA Boxing Cruiserweight Champion. Bukod dyan ay umabante na rin ang napakalinis na undefeated record ni Opetaia ngayon sa 30 wins with 23 knockouts at walang talo. Sa kabilang banda naman mga idol ay ayon nga po sa source natin sa loob ng Viva Promotions ay ang potensyal na makakalaban umano ng ating pambato na si former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo para sa kanyang kauna-unahang laban sa ilalim ng SUFA Boxing Promotions ni Turkey Alasik at Dana White ay ang Irish boxer na si Fergal McCrory. May record na 17 wins with 9 knockouts at isang talo lamang. May edad na 33 years old at huling beses lumaban noong March 2025 kung saan nanalo ito via technical knockout. Ang bukod tanging nag-iisang talo nito ay nanggaling sa kamay ni Lamont Roach Jr. Kung ating pong matatandaan ay nagtuos si Lamont Roach at McCrory noong taong 2024 kung saan 3 beses niya itong pinabagsak sa buong laban bago tuluyang nakuha ni Roach ang panalo via 8-round technical knockout. Inaasahang gaganapin ang sagupaan ng dalawa sa May 10 Fight Night ng SUFA Boxing. Mabigat na hamon din po ito para kay Magsayo, lalo pat ito ang magsisilbing kauna-unahang laban niya sa 135-pound lightweight division. Kaya dito natin makikita kung madadala niya pa rin ba ang kanyang bilis at lakas ng kamao sa mas mabigat na dibisyon na ito. Samantala, naglabas naman nga po ng saloobin ang former 2-division Unified World Champion si Teofimo Lopez nang dahil sa mga kaartehan na ginagawa nila Ryan Garcia at Devin Haney sa mga negosasyon nito para sa pinaplanong rematch. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay isa sa matinding pinagtatalunan ng dalawa ay kung sino ang magiging A-side at B-side pag nag-rematch. Ito yung tipong kung sino ang una at huling mag-e-entrance sa gabi ng laban at kung sino ang nasa taas ang pangalan. Kung Garcia versus Haney ba o ang ilalagay o kaya naman ay Haney versus Garcia. Yan yung mga pride nila at parehong pinaglalaban ni Garcia at Haney na sila daw dapat ang A-side. At walang may gustong magpakumbaba sa dalawang ito. Kaya naman dahil dyan ay hindi na nakapagpigil pa si Lopez at bumanat na ito na yan daw ang dahilan kung bakit pinagtatawanan sila ng mga naunang henerasyon ng boxing. Kasi nagtatalo-talo umano ang mga boksingero ngayon sa mga walang kwentang bagay. Dapat daw ay maglaban na lang kung maglalaban at wala nang kung ano-ano pang pinag-uusapan na walang kwentang bagay. Habang ang WBC Light Heavyweight Champion naman na si David Benavidez ay bagamat puspusan ang paghahanda nito para sa nalalapit niyang Mexican Showdown kontra sa Unified Cruiserweight Champion Zurdo Ramirez, ay ibinunyag nito na sa katunayan umano ay inalok niya na si Canelo Alvarez na maglaban kung saan babayaran pa daw sana nila ito ng $150 million upang matuloy lang ang kanilang sagupaan. Subalit sa kasamaang palad umano ay umayaw pa din daw dito si Canelo at hindi pa rin umano ito pumayag. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng armas ng tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating